Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang Pilipinas ay mayroong ilang libong species ng hayop na nakatira dito. At karamihan sa mga ito ay hindi kilala o napag-aaralan ng publiko. Dahil dito, maraming mga Pilipino ang nagkakaroon ng maling akala na ang hayop na saksihan daw nila ay isang uri ng aswang o halimaw. Sa videong ito, ating aalamin ang 10 hayop na pinagkakamalang aswang. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin! Number 10. Giant fruit bat. Una sa listahan, ang mga giant fruit bat. Sumikat sa internet ang mga litratong ito na pinagkaguluhan at nagbigay takot sa mga netizens. Sa unang tingin, parang kasing laki ito ng tao at mas kinilabutan pa ang mga Pinoy nang malaman nilang sa Pilipinas kinunan ang litrato. Gaya ng paniking ito na nahuli ng mga sundalo sa Mindanao na may lapad na 6 na talampakan ang pakpak. Kahit sa ibang bansa, ang mga paniki ay matagal nang naiuugnay sa masasamang puwersa, black magic o sa mga aswang dahil para itong aswang na nagkatawang hayop. Ang pakpak ng mga giant fruit bat ay parang pakpak ni Jeepers Creepers. Sa totoo lang ay wala naman tayong dapat na ikatakot sa giant fruit bat dahil tanging prutas lang naman ang kinakain ito at wala silang interes sa dugo o kaya ay karne. Number 9. Flying lemur. Susunod sa listahan ay isang hayop na tunay na nakakakilabot. Ito ay ang flying lemur o mas kilala sa tawag na kagwang. Makikita ito sa Mindanao at ilang isla sa Visayas. Ang mga kagwang ay arboreal at palaging makikita sa taas ng puno. Upang makalipat sa kabilang puno, lumilipad ito sa paraan ng gliding. Dahil sa kanilang paraan ng paglipad o pagpapadula sa ere, maraming Filipino ang nag-aakala na ang hayop na kanilang nakita ay isang aswang. Mukha kasi silang aswang na mandadagit sa taas ng puno at naghihintay ng mabibiktima. Gaya ng giant fruit bat, ang kagwang ay kumakain lamang ng prutas, bulaklak at dahon. Napakalinis na diet para sa isang hayop na pinagkakamalang aswang. Number 8. Sigbin. Susunod ang sigbin. Ang sigbin ang isa sa pinakasikat na anyo ng halimaw sa rehiyon ng Kabisayaan. Maraming nagsasabi na ang sigbin ay isang hayop na hindi pa natutukoy ng mga otoridad. Pero kung tatanungin ang mga eksperto, ang mga Philippine witch dog ang sospek sa alamat ng sigbin. Mas kilala sa tawag na asong gubat, ang mga witch dog ay bihasang namumuhay sa kabundukan at masukal na kagubatan. Sa kanilang abilidad at galing sa pag-akyat ng puno, kayang-kaya nilang humuli ng ibon na paborito nilang tsibugin. Madalas din itong humuli ng manok o anumang maliit na hayop dahil sa kanilang predatory instinct. Number 7. Woolly neck stork. Halos lahat ng sinaunang komunidad sa Pilipinas ay may kwento tungkol sa malaking ibon na nagbibigay takot at pangamba sa mga makakakita. Sa aking palagay, ang suspect dito ay ang woolly neck stork. Ito ay may taas na 3 talampakan at wingspan na 5 talampakan. Dahil sa kakaiba nitong laki kumpara sa mga ibon na makikita sa gubat, madalas itong mapagkamalang manananggal o kaya ay tiktik. Narito ang audio recording ng kanilang huni. Nakakagimbal ang huni na ito, lalo na kung hindi kayo sanay. Number 6. Oarfish. Ang dagat na yata ang pinaka-kinatatakutang lugar dahil sa dami ng sekreto at misteryo na bumabalot dito. Isa na rito ang sea monster na hindi pa lubos na pag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang pinakasikat na sea monster na makikita mo sa Pilipinas ay ang oarfish. Sa unang tingin, hindi kita masisisi kung inakala mong ito ang maalamat na sea serpent na kayang kumain ng tao. Ang katawan nila ay kayang humaba ng 18 talampakan at tumimbang ng 300 kilo. Madalas itong masaksihan sa ilang probinsya gaya ng Surigao at Misamis Oriental. Kung tutuusin, wala itong panganib na dala sa mga tao dahil ang zooplankton at maliit na isda lamang ang kaya nitong kainin at hindi ang mga tao. Number 5. Asian Koel.
Kung palagi kang nanunood ng Kapuso Mo, Jessica Soho, malamang ay pamilyar ka sa susunod nating bida. Ito ang Asian Cowell. Ayon sa mga residente ng Duero, Bohol, ay sa tuwing maririnig nila ang huni ng ibong ito ay may kakambal daw na kamalasan o di kaya ay kamatayan sa sinumang makakarinig. Dahil dyan, binubugaw nila at pinapatay ang ibon upang hindi magkatotoo ang kanilang haka-haka. Kahit na ilang beses nang pinabulaanan ng siyentipiko ang kwentong bayan na ito, marami pa ring residente sa liblib na lugar ang naniniwala sa kwento. Number 4. Dugong. Susunod ay mga hayop na madalas pagkamalang serena. Sila ang mga dugong. Minsan ang nagkalat sa Pilipinas ang mga lahi nito, pero ngayon ay makikita na lang sila sa mga piling lugar. Madalas silang pagkamalang serena dahil sa buntot nito. Subalit, masama ito para sa mga dugo dahil maraming probinsya ang naniniwala sa istorya na ang serena daw ay pumapatay ng mga tao na nagre-resulta sa malawakang pagpatay at paghuli sa mga dugo. Kaya naman, bumabagsak ang kanilang populasyon. Nakakalungkot isipin dahil sa mga fake news ay maraming mga inosenteng hayop ang pinapaslang dahil sa mga maling akala. Number 3. Giant Mottled Eel. Ang susunod sa ating listahan ay isa pang isda na pinagkakamalang halimaw sa laki. Ito ang Giant Mottled Eel. Sa lawa ng Lakewood, Zamboanga, kinatatakutan ang lahi ng giant eel dahil sa kakayahan daw nitong magpataob ng maliit na bangka at hugutin pa ilalim ang paa ng lumalangoy. Ang mga ganitong kwentong bayan ay mabilis kumalat at magbunga ng iba't ibang bersyon. Pero ayon sa mga eksperto at siyentipiko, mukha raw imposible na ang mga giant mottled eel ay aatake sa tao. Maliit na isda at alimango lang kasi ang kaya nitong kainin at kung tutuusin ay mailap ang mga isdang ito sa paglapit sa tao. Number 2. Wild pig. Ang hayop na susunod sa ating listahan ay maliban sa pinangingilagan ay madalas inuulam. Ito ang mga Philippine wild pigs o mas kilala sa tawag na native na baboy ramo. Matapang ang mga hayop na ito, lalo na kung hindi mo irerespeto ang kanilang privacy. Ang mga baboy ramo ay nagtataglay ng matulis na ngipin sa magkabilang pisngi na ginagamit nila pantaboy sa mga kalaban. Madalas ay may maririnig kang kwento-kwento sa probinsya tungkol sa malaking baboy na kulay itim at nanlilisik ang mga mata. Dahil dyan, madalas pinapatay ang mga baboy ramo dahil daw ito ang kinatatakutang aswang. Number 1. Kwago. Huli ang mga kwago. Kung naglalakad ka sa madilim na kagubatan at maririnig mo ang huni ng mga kwago, hindi ba't kikilabutan ka rin? Ang mga kwago ay nocturnal at naghahari tuwing gabi. Sila ay mayroong malalaking mata at napakatulis kung tumitig. Kaya nilang ikutin ang kanilang ulo na para bang sa The Exorcist. Ang mga kwago ay madalas na iuugnay sa masamang espiritu na may dalang kamalasan sa sinumang makakakita. Kaya naman, madalas itong binabaril o kaya ay binubugaw papalayo. Sa 10 nabanggit, alin dito ang tinakot ka? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section.